Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid at kaibigan sa reliyong Islam, ating pong ipagpapatuloy ang pagtatalakay sa aklat ni Sheikh Shalih Al Fawzan na Al-Mulakhas Al-Fiqhi sa ating subject na fiqh. Ito po ang episode 3 ng ating pagtatalakay sa aklat na ito. Sa episode 1, episode 2, kung inyo maalala, ating tinalakay ang kahulugan ng fiqh, lugatan, wastilahan, at ang kahalagan ng pagsasaliksik ng kaalaman. Ganon din naman sa episode 2 na tinalakay po natin ang mga ahkam at tahara at yung ahkamul miyah, mga kahulugan ng tahara, lugatan, istilahan, at nabanggit natin nga na ang isang Muslim na magsasala, kailangan niyang bago siya magsasala, gagawa ng pagsamba o kaya sala, particularly ang pagsasala, kailangan niyang maglinis, maging dalisay mula sa tinatawag na hadath at najis. At ang hadath, ito yung uri ng dumi na nasa tao na pumipigil sa kanya para siya makapagsala. At ang hadath ay nasa dalawang dalawang klase, hadath akbar at hadath asgar. Ang hadath akbar, katulad na halimbawa ng pag ang tao ay nasa junub, o kaya pag siya tumabi sa kanyang asawa, o di kaya ang babae nasa haid at nawala ang kanyang haid, ay kailangan niyang maligo para mawala yung hadath akbar. Ang hadath asgar naman ay katulad, for example, siya ay nakaihi, dumumi, o di kaya lumabas yung hangin, o kaya nakatulog, ay hindi sa kanya obligado ang pagligo, bakos matatanggal lamang ang hadath asgar kapag siya ay nakapag-ablution. Nakapag-ablution. Dahil sinabi ng mga propeta sallallahu, la yaqbalullahu salat ahadikum idha ahdatha hatta yatawada. Hindi tatanggapin ni Allah ang sala ng isa sa inyo na kapag siya ay nasa hadath hanggang hindi siya makapag-ablution o makapag-wudu mula sa makapaglinis mula sa dalawang hadath na ito. So dalawang kahulugan ay halimbawa o klase ng hadath, hadath akbar, hadath asgar. Ang hadath akbar ay matatanggal, maalis o madadalisay sa pamamagitan ng pagligo, gusul. Ang hadath asgar naman ay matatanggal, maalis sa pamamagitan ng pagwudu. Okay? So, ganun din kung najis, may najis, nagdumi siya o umihi siya, wajib na hugasan niya. Ito yung tinatawag na istinja. Kailangan din niya maglinis. Okay? Na ito yung pinaka-obliga. Kondisyon din ng tahara. Kapag siya ay umihi o kaya nagdumi, ay kailangan niyang linisin o kaya hugasan. Kasi hindi siya pwedeng magsala na nasa katawan niya itong masilang parte ng kanyang katawan itong maduming ito. So kailangan niyang hugasan. Okay? Ngayon naman, tinalakay din natin yung mga uri ng tubig na kailangan nating gamitin. So dahil nga ang tahara, pag-ablution o paglilinis mula sa mga najis at hadath ay kondisyon ng sala, pinaka-kondisyon ng sala. Kaya ang mga ulama natin ay inuuna nila ang kitabut tahara, pagkatapos ay kitabus sala. Dahil nga ang tahara ay pinaka-kondisyon, au kadusyurut, pinaka-kondisyon ng sala. So dapat ito ay maunawaan natin. So yun na nga, tinalakay din natin sa episode 2, yung mga uri, klase ng tubig na dapat gamitin ng isang taong Muslim na magsasala. So may una tayong binanggit na tinatawag na ma'un tahur. Ito yung malinis na tubig na pwedeng gamitin sa pag-ablution, pagligo at pag-alis ng najis. At ito yung ang mga uri niya, like for example, yung tubig mula sa langit tulad ng ulan. Binanggit natin na yung isang aya sa Quran na sinabi ni Allah na wa anzalna minas sama'i ma'an wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Binababa ni Allah ang tubig o ulan mula sa langit upang kayo ay maging gamitin nyo sa pagdadalisay, paglilinis. Ganon din yung mga tubig na nagmumula sa lupa katulad ng dagat, ilog, batis, sapa, ito ay lahat tinatawag na tahur. Kahit pala for example ang ilog ay kulay brown, ay pwede pa rin siyang gamitin dahil yun ang katangian na doon siya nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa tinatawag na ma'un tahur. Huwag nating maisip na hindi malinaw yung tubig ng ilog ay hindi siya pwede gamitin. No, kasi yun ang pagkakalikha sa kanya. So yun ang pwede itong mga gamitin, itong mga nabanggit. Yung mga ginagamit din naman natin sa mga gripo ay pwedeng gamitin dahil yan ay mula din sa dagat o di kaya tapos nire-refine nila, nilinis nila. Lahat yan ay pwedeng gamitin. So yan ang tinatawag na ma'un tahur na pwede natin gamitin sa pag-ablution. Pangalawa,
nabanggit ng ating mga scholar yung tinatawag na ma'un najis. Ang ma'un najis, tubig na naging najis. Ang big sabihin niyang najis ay siyang naging marumi. Okay? Nawala na siya sa original niyang katangian. Nahaluan siya ng dumi o kaya ihi at nabago niya yung kulay o di kaya yung amoy o kaya yung kulay niya, yung lasa niya. So ito yung matatawag na ma'un najis. Hindi siya pwedeng gamitin sa pagligo at pag-ablution. No? Although nabanggit natin yung ilang hindi pagkakaunawa ng mga scholar o pagkakasundo na kapag yung tubig ay napakaliit. Kasi yung napakalaking tubig, okay, napakalaking tubig kasi merong limitasyon, sabi nila, kulatayn 300 liters. Kapag sobrang 300 liters, like for example, lang ilog, ang dagat, kahit pa may makaihi doon, hindi niya masisira yung tubig ng dagat. Kasi napakalaki niyan, hindi makaka-apekto. Ganun din yung ilog. Ngayon, may hindi pagkakasundo doon sa, like for example, balde na hindi umabot ng 300 liters, kapag daw nahaluan ng patak ng ihi, magiging najis ba ito? Hindi. So dito nagkaiba yung pananaw mga scholar. Sabi nila, kapag nabago, nakita natin, ijma na ito ay hindi pwedeng gamitin. Dito, saan sila nagkaiba-iba? Kapag napatakan ng tubig, hindi niya nabago yung kulay, yung lasa, yung amoy. May nagsabing pwedeng gamitin kasi hindi niya naapektuhan yung tubig, yung tahur. Meron na magsabi na pag napatakan ng tubig, mas mainam, huwag nang gamitin para makahuruja min al khilaf, para makasigurado ka, at ito yung pinapanigan ko na kapag yung balde napatakan ng ihi tubig, ng ihi ng tao o kaya dumi, mas mainam iwasan. Kaya nga dapat tayo nag-iingat sa mga pag tayo naliligo na huwag mapatakan ng ihi o di kaya dumi yung mga balde. So para hindi na siya maging ma'un najis, para pwede pa siyang gamitin. So ito yung tinatawag na ma'un najis, yung tubig, ang original niya tahur pero nahaluan ng ihi, dumi, okay? So hindi siya pwedeng gamitin. Mayroong pangatlong tubig, nabanggit din na nito, binigyan din natin sa episode 2, yung tinatawag na ma'un tahir. Okay, ma'un tahir. Ang ibig sabihin ng ma'un tahir, tubig na hindi siya pwedeng gamitin sa ablution, pero hindi naman siya najis. Anong halimbawa nito para mas maunawa natin? Tubig na nahaluan ng tea, o kaya coke, okay, naging sabaw na siya. Ito, hindi ito pwede gamitin sa ablution, pero hindi rin siya matatawag na ma'un najis. Naging ma'un tahir siya. Malinis, pero hindi siya pwedeng ipag-ablution. Ang tubig, nahaluan ng tea, wala na siya sa tahur, naging tea na siya, kasi nabago yung kulay at saka yung lasa, yung pang-amoy niya at saka yung lasa niya. Ang pinaka-maliwanag halimbawa nito, mga balde nahaluan ng shampoo o ng sabon. So kapag nahaluan ng shampoo at sabon at nawala yung pagiging tubig niya na tahur, nabago yung kulay niya, yung lasa niya, so hindi na pwedeng gamitin dahil nawala na siya sa tinatawag na ma'un tahur. Okay? Although kahit tinatawag siya ma'un tahir, pero hindi siya pwedeng gamitin sa pag-ablution. Okay? Pag-ablution, hindi siya nakakapagtanggal ng hadath asgar o kay hadath akbar. So, hadath asgar, pag gagamitin natin sa ablution. So, kailangan natin ito bigyan diin. Okay? Na pag naliligo tayo, kapag naliligo yung isang tao na yung balde niya, kapag nakita niyang nahaluan ng shampoo, ng sabon at nabago yung kulay, ay wag na niyang gamitin sa pag-ablution. Gumamit siya ng ibang tubig pag siya mag-ablution. So yun ang mga ahkam ng tubig po mga kapatid. Ngayon naman sa page 17 ng aklat na ito, tinalaki ng ating Sheikh, sabi niya, babun fi ahkamil aniya wa thiyabil kuffar. Pintuan o kabanata ukol sa mga panuntunan, batas ng mga aniya. Ano yung aniya? Mga pinaglalagyan, wa thiyabul kuffar, at yung mga damit na gawa o kaya damit ng mga hindi mananampalataya. So ano yung hatol nito? Dahil nga, bakit ito pinapasok ng ating mga scholar sa Babut Tahara, Kitabut Tahara? Dahil ang tubig kailangan ng mga pinaglalagyan. Kabo o tabo, balde. Okay? So tatalakay natin dito. At ipinasok ng ating Sheikh yung pangkalahatan niya, like for example, yung mga kagamitan sa bahay na plato, baso, okay? So ano yung hatol sa paggamit nito? Una, sabi ng ating Sheikh, al-aniya hiya al-awiyatu allati yuhfadhu fiha al-ma wa ghayruhu sawan kanat min al-hadid aw al-khashab aw al-julud aw ghayri dhalik. Sabi niya ang aniya ay plural po yan na ang singular niya ay ina. Okay po? So sabi niya, ang aniya, hiyal awiya, ito yung mga pinaglalagyan ng tubig, ano pa mang tubig, o kaya mga pagkain, wagayro, iba pa. Like for example, pagkain,
okay, yung plato, o di kaya baso, ito yung mga tatalakin natin, o kaya tabo, sa ungkanat minal hadid, gawas sa bakal, o kaya kahoy, o kaya balat. So ano yung hatol nito? Sa panahon ng mga propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga kagamitan nila, pinaglalagyan nila, minsan kadalasan gawa sa balat. Hanggang ngayon, no? Minsan may mga gumagamit na ganyan. Sa ating plastic. So ano yung mga hatol nito? Sa una dito, al-aslu fiha al-ibaha. Ang original na hatol ng lahat ng pinaglalagyan. Tandaan nyo, pinaglalagyan ang tatalakay natin. Okay, plato, baso, tabo, okay, pinaglabalde, lahat ng kagamitan o pinaglalagyan ay pwedeng gamitin, mubah. Maliban na lamang sa babanggitin nating dalawang hindi pwede gamitin. Okay, so may pasubali exemption. Katulad, for example, pag tinatalakay ang pagkain, tinatalakay ng ating mga scholar, ang original na hatol ng pagkain ay lahat halal, liban na lamang sa pinahayag o pinaalam sa atin ni Allah at ng mga propeta na ito ay haram, tulad ng baboy, aso o kaya ganito, so and so forth. So ang original na hatol ng mga aniya pinaglalagyan ay mubah, liban na lamang sa dalawang ating babanggitin. Ito daw yung pinagbawal. So dapat natin ito maunawaan. Okay? Ngayon, sabi ng ating Sheikh, ang unang pinagbawal sa mga pinaglalagyan na gamitin ay yung ina, pinaglalagyan na gawa sa dahab at fidda, gold at silver. So, madaling salita, baso na ginawa sa gold, silver. May mga mayaman, mga kufar, okay, na talagang baso nila gawa sa gold o silver. Okay, so ito hindi pwedeng gamitin. O di kaya gawa sa silver, o kaya plato, o di kaya tabo, o kaya balde, mga ganyan, mga kwan. Ito kasi ito ay pagmamataas daw, sabi ng ating mga eskola, takabur, pagmamalaki, pagmamataas, kaya ito ay pinagbawal sa atin, at ito ay gawain ng mga hindi mananampalataya. So ito ay pinagbawal sa atin, sabi ng mga propeta, wala tashrabu fi aniyati dhahab wal fidda, wala ta'kulu fi sihafihima, fa inna lahum fid dunya wala na fil akhirah. Huwag kayong kumain at uminom, huwag kayong uminom sa mga pinaglalagyan ng dhahab wal fidda, no, na mga pinaglalagyan, baso o kaya ganyan gawa sa gold at silver, wala ta'kulu fi sihafihima, at yung mga plato na gawa din sa dalawang ito, fa inna lahum fid dunya, at ito ay sa kanila to, itong mga bagay na ito, karangian na ito, at wala na fil akhirah, at ito ay para sa atin sa kabilang buhay kapag natiis natin. So ito yung isa lamang sa mga dalil. Merong inexempted ng ating mga scholar kasi merong nabanggit, no, babasahin natin. Sabi ni Anas, an qadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam in kasara fatakhadha makana ash-sha'bi silsilatan min fidda. Ang qadah, parang ang qadah ay kung di ako nagkakamali is yung parang tabo o lalagyan ng tubig o baso yata ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-crack na basag, no? At merong nag-crack maliit, tinapalan niya ng silver. Okay, fatakhad, ibig sabihin, makana ash-sha'b, yung butas, yung nag-crack niya ay tinapalan niya, tinakpan niya na gawa sa, mula sa silver. Tinunaw tapos tinapakan ng silver. So ito yung mga sabi ng mga scholar na kapag kinakailangan na, okay, at wala nang mahanap, liban sa silver o gold na pangtapak doon sa nag-crack, ay pwedeng gamitin. Maliit lamang yun kasi kinakailangan na. At ito yung exempted ng mga propeta ng Islam dito sa ina of dhahab wal fidda dahil merong dalil. At naliit lamang at pagkailangan na. Ang tinutukoy natin kanina is yung talagang baso o kaya mga plato na halos lahat gawa na sa gold o silver o kaya tabo o kaya balde, ito ay haram. Okay, ito lamang inexempted ng mga propeta yung maliit lamang dahil merong dalil na ginawa ng mga propeta kapag kailangan na. Kaya nga dito rin, sinisingit ng ating mga scholar o kaya pag tinatanong ano yung hatol sa ngipin na gawa sa gold o silver. Ang hatol nito, kundi ang naalala ko, sabi ni Sheikh Uthaymeen, Sheikh bin Baz, mangulaman natin, kapag necessity, kailangan na. At sinabi ng doktor na ang dapat lang para pangpatibay sa mga ngipin mo ay dapat gold o silver at malit lamang, okay, kunti o isa lamang na kailangan, necessity, pamang medical reason. Okay, nasabi ng doktor na wala nang iba kasi kapag ibang klase masisira yung gums o ganyan, so mayroong medical reason, so pwede daw. Pag isa lang o kaya kunti lang ang pangtapal, so yan ay pinahintulot ng Islam kasi mayroong necessity bilang kiyas sa ito sa itong dalil na ito. So yun ang kung lahat buo, hindi pwede kasi talaga makakapasok sa hindi pwedeng gumamit ng ganito. Sabi ng ating mga scholar, itong nabanggit natin na mga pinaglalagyan na gold al-fidda, lahat ng ito ay saklaw niya ang babae at lalaki. Liban na lang, tandaan nyo to ha, ang tinatalakay natin, aniya, pinaglalagyan. Yung mga alahas, ibang usapan to. Kasi ang alahas sa babae
ang alahas na gold at silver po ay pwede sa babae. Alahas to, hindi to pinaglalagyan. Ang alahas iba sa pinaglalagyan. Okay po? Ang alahas ay pwede sa mga kababaihan. Okay? Kasi alam natin, ang mga kababaihan ay zina na sila nagzizinang papaganda sa kanilang mga asawa o kaya ganyan, tazayon li zawj ay pinahintulot sa kanila na gumamit ng gold at silver na alahas, singsing o kaya dito, bracelet. So ito kahit gold ay pwede. Pinahintulot po sa mga kababaihan ang alahas na gold at silver. Sa mga kalalakihan, ang alahas ay hindi pwede sa kanila ang gold, ang silver ay pwede. Nakuha natin yon. Ang gold at silver na alahas ay pwede sa mga kababaihan. Ang gold ay hindi pwede sa mga kalalakihan, pero ang silver ay pwede. Dahil may nabanggit na mayroong khatam, singsing ang mahal na propeta na gawa sa silver. So bakit natin ito binigyan din? Baka mamaya sabi nyo, inaudhabol fidda. Yung mga alahas ng babae. Okay? So iba yon kasi alahas, ang pinag-uusapan natin, aniya, mga pinaglalagyan. So naway po ay naunawaan at hindi tayo na magkaroon ng kalituhan. Okay po? Dito, siningit ng ating din Sheikh, sabi niya yung mga pinaglalagyan. Okay, pinaglalagyan, kagamitan, baso, plato ng mga kufa. Pwede bang gamitin o hindi? Ganon din, pwede kapag walang najis. Kapag nakita daw na natin, malam tu'lam najasa tuha, kapag ito ay ginawa mula sa najis o kaya may najis nakita natin na nilagyan ng kumbaga kaldero, nilutuan ng baboy, wag natin gamitin. Okay? Pero lang kung nalinis na o ganyan, kung may mahanap na iba, mas mainam. Okay? Pero ang original niya pwede kapag wala. For example, may mga umaatin tayo ng mga, may napupuntahan tayo, na inibita tayo ng ganito, ng kwan, tapos nagpapakain, plato nila. So pwedeng gamito kasi wala tayong nakitang najis. So wag natin pahirapan ng ating mga sarili. Kapag mayroong najis, may pagkain na najis, o kaya haram, o kaya yung nakita natin plato may najis, so hindi natin pwedeng gamitin. Pero ang original niya ay pwede. Okay? Ang original niya ay pwede kapag walang najis. Yun na ang buod, summarize nun. Ngayon, pangalawang pinagbawa ng reliyang Islam mula sa mga aniya ay ang juludul maita. Anong juludul maita, mga kapatid? Yung mga balat na mula sa maita. Kapag na rin yung maita, ang ibig sabihin ng maita, yung hayop na hindi nakatay. Hindi sumang-ayon sa pagkatay ng reliyang Islam. Maaring namatay sa sakit at hindi na nakatay o di kaya na pinalo, kinuryente, ang tawag doon, maita, haram na kainin. Ngayon, ang tanong dito, yung balat ng maita na yun, pwede bang gamitin? Sabi ng ating Sheikh, yahrumu isti'maluha illa idha dubighat. Haram na siya gamitin, liban na lamang kapag siya ay nalinis o nadabag. Ang ibig sabihin ng nadabag, ni-research natin sa English, tanning. Sa Tagalog, pagsusulti yata. Meron sila, di ba, yung balat, alam ng mga eksperto ungkol dito na nililinis, tinatanggal yung ganyan. Okay? So, ang hatol ng juludul maita ay bawal na gamitin. Pero kapag, ang tanong dito, kapag daw nalinis, sabi ng ating mga scholar, no, nadabag, nataning o sabi nating nataning na ginagawa nilang paglinis sa balat, binabad sa araw, nilinis ng tubig, ng ganyan, pwede bang gamitin o hindi? Okay, so dito nagkaiba yung mga scholar. Okay, dito nagkaiba yung mga scholar. May nagsabing hindi pwede, pero ang tamang pananaw ay pwede kapag nalinis. Kapag nalinis yung balat, kahit pa siya ay maita. Kapag nalinis yung balat ng maita, ay pwede gamitin. Sa ibang dako, kapag yung julud, okay, yung julud ay balat ng hayop na nakatay, alatul, pwede nang gamitin yung diretso kasi nakatay na yung balat ng kambing. Di ba, minsan yung balat ng kambing ay pinapakinabangan, nakatay. Ang usapan dito, yung hayop na hindi nakatay, maita. Anong hatol nito? Sa balat, pakikinabangan. May mga nagsabing scholar, kahit pa siya ay nadabag, hindi siya pwedeng gamitin. May mga nagsabing scholar, at ito ang tama, jamhur, karamihan sa mga scholar, ay kapag nalinis, no, yung maita, yung balat ng maita ay pwedeng gamitin kapag talagang nalinis, nadabag, yung tanning, okay, pagsusulti o pagtataning. Alam to ng mga marunong sa pagdadabag. Okay, so ito yung tama na kapag nalinis, kahit pa balat ng hayop na maita ay pwedeng gamitin. Dahil sinabi ng mga propeta, ayyuhuma ihabin dubigat faqad tahur, o fima kama qala alayhi salatu wassalam, kapag daw ang isang balat ay
balat ng hayop ay nalinis, ay magiging tahir siya, magiging malinis na siya, magiging tahir na siya kapag siya naging dabag. Mayroon pang mga dalil, yung tahirul ma wal qarav, nalilinis daw yung balat ng hayop sa pamagitan ng tubig, o al-qarav, ito yung pagtatanggal ng mga dumi, alam nito, binabrush o ano pa man dyan, ibinababad sa araw. Ito yung mga dalil. So ito yung ipinagbawal, mga kapatid, na mga kagamitan, inaudhabol fidda, maliban na lamang pagkakaunti masyado pag nangakakailangan, okay, yung ahkam nito ng aniya, at tiningit natin bilang pagdidiin para hindi kayo magkaroon ng kalituhan, ibang yung usapan dun sa alahas, kasi ang alahas hindi naman siya aniya, siya ay mga tinatawag na tahali o hulay, okay, na ang mga alahas. Ang gold at silver pwede sa babae, sa lalaki naman ay bawal ang gold, pwede ang silver. Okay, klaro 'yon. Sa juludul maita naman, tinalaki natin na ay yung mga balat na hayop na hindi nakatay na tinatawag na maita, at sinabi natin na ito hindi pwedeng gamitin maliban na lamang kung ito ay madabag, malinis, ay pwede nang gamitin pakinabangan. So ito yung panghuli, sabi ng ating Sheikh, panghuling tatalakay natin ay yung mga damit ng kufar. Bilang buod, summarize po, pwede pong gamitin ang damit ng kufar, katulad din nung nabanggit natin doon sa mga kagamitan na maliban na lang kapag may najis tayong nakita. Pag may najis, hindi pwedeng gamitin. Pangalawa dito, yung wama nasaju, wama sabago, yung tinahin ng mga scholar na ginawa o tinahin ng mga scholar ng mga damit. Anong hatol nito? Pwede rin pong gamitin. Level sabi itong mga damit na natatapos ng mga kufar, mga Nike, Adidas, ito pwede bang gamitin? Ito ay halal o pwedeng gamitin dahil daw sabi ng ating Sheikh, lian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbasuna ma nasajahul kufar wa sabago. Dahil ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba ay nangyari na kanilang sinusuot ang mga kasuotan na gawa ng mga kufar. So, ito ay halal sa atin. Liban na lamang kung napagtanto natin na yung damit ay gawa sa baboy, waliudubillah, ito ay maliwanag na haram, okay? Pero yung pag-alam na kadalasan naman mga damit, tela lang naman yan, o di kaya ito ay pwedeng gamitin kahit gawa pa ng mga kufar. Ito, sasakyan, bahay, lahat ng ito ay ipinahintulot. So naway na nakapulot tayo ng aral na unawa natin itong babun fi ahkamil aniya wa thiyabul kufar, at inshallah ipagpapatuloy natin ang pagtatalakay sa aklat ni Sheikh. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Inshallah, subaybayan nyo lamang po, paunti-unti natin tatalakayin at inshallah, pag sinusubaybayan nyo, makikita nyo sa tagal natin, o kaya 1 year, 6 months, makikita nyo na inshallah malaki yung kaalaman na ating malilikom sa kitab na ito, aklat na ito. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Ilal liqa, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.